Minasang, ohay gozaimasu. Kamusta tayo? By the way, ako nga pala si Joel, TITP dito sa Japan. Sumubok lang, 10 taon yung target pero mukhang uuwi na lang. Hindi, joke lang. Bali Martes nga pala ito, no? At maaga tayong pinauwi. Siguro mga alas 3 lang yata yun kasi sobrang tindi ng init ng panahon ngayon dito. Kaya ayun, naisipan ko munang maglaba. Tapos natin naglaba dyan, nagtanim muna tayo. Baka sakaling lumago tong tinanim natin kasi meron yung magagaang yung kamay sa pagtatanim eh. Pero ako hindi ako sure kung uubra ba to. Pwede kayang pera na lang itanim ko dito sakaling lumago-lago pa na. Dito nga pala sa bakuran ng apato natin, maraming mga tanim na gulay dito yung senpai natin, Vietnamese si Utosang. Meron diyang saluyot, upo, tsaka sibuyas. Dahil nagpatuyo din tayo ng buto ng upo, try din natin magtanim, tsaka ampalaya. Maalala ko nga pala yung tatay ko, mahilig magtanim sa bakuran namin dun sa Olonggapo. At kahit anong ibaon niya sa lupa, ang galing napapatubo niya. Kaya sagana kami sa gulay dun eh. Bali 2 beses nga tayo naglaban na ito, no? Kasi hindi natin sinasama yung mga uniform natin sa mga pambahay lang natin na gamit. Kasi masyadong marurumi yung natin, gamit natin sa trabaho. Kaya pinag-ihiwalay natin sa paglalaba yun. Fast forward nga guys, Merkules na nito at araw ngayon ng basura natin na hindi nasusunog at mga nabubulok. Kaya yun, nagtapon na tayo dyan. Pala pag nagtapon ka ng basura dito, no, meron silang net dyan sa labas. Kailangan ibalot mo ng net yan kasi sa mga hindi nakakaalam, napakarami pong uwak dito sa Japan. At yun yung nagiging dahilan yung mga basura kinakalat nila. Although hindi naman makalat yung mga tao rito. Kaya kailangan isi-safety mo yung mga basura na ilalabas mo. Lagi mong babalutin ng net. So yun nga, nagluto na tayo ng ating babaunin. Pritong manok muna lang tayo para mabilis ang luto kasi may pasok tayo ngayon eh. Madalang naman talaga ako magluto sa umaga kasi nakakatamad na rin minsan. Gabi na ako nagluluto para kinabukasan papainit na lang. Kaya ito, binaon na natin yung manok na yan. Ito ngayon natin, jemba natin, di pa tayo natatapos dito. Pero konti na lang to. Nakakauwi na rin tayo niyan. Nahagip pa nga ng video natin si Tuan na nakatulala kaya tawa ako ng tawa dyan. Sabi ko, ano bang iniisip mo? Patapos na tayo. Nagising nga ako sa alarm clock ni dyan, Tuan. Samantalang siyang himbing-himbing pa ng tulog, mag-aalauna na. Nag-alarm kasi siyang 5 minutes bago mag-umpisa yung trabaho. Ayun, ang sarap ng tulog. So ito, nakauwi na tayo at binigyan tayo dyan ng senpai natin si Uto na upo. Yan o. Sabi sa inyo, mahilig siya magtanim eh. Kaya pagka umaani siya, binibigyan niya tayo ng mga gulay. Hindi lang naman ako binibigyan niya, halos lahat ng katrabaho natin. Magaang nga guys yung kamay niya sa pagtatanim. Ganito ay mga nila dito, no, gulay tsaka prutas malalaki, hindi kagaya nung sa atin na pahaba na medyo maliit lang yung katawan nito, malaking klase na upo to. Pero ang sarap niyan guys, tsaka tipid na rin, hindi ka nagagastos, di ba? Na lang, sahog na lang ang bibilin mo, may gulay ka na dyan. Sasahugan nga natin ng yan, giniling na baboy para masarap-sarap. Gigisa ko sana sa kamatis yan, kaya lang nakalimutan ko, wala na palang kamatis sa rep, kaya ito na lang gamitin muna natin yan. Pwede na yung tomato sauce kaysa pupunta pa tayong supa. Layo ng supa, wala tayong bike, nakakatamad, pagod na tayo sa trabaho eh. Maglalakad ka pa na napakalayo, di ba? May request nga tayo ng bike sa satyo natin, kaya lang sabi niya, mahal daw ng bike eh. Ayun, tiis na lang tayo kung ano meron dito sa kusina natin at sa rep natin, di ba? Mahalaga makapagluto tayo, makakain at makapagpahinga. Bali kinabukasan nga ay Webes at hindi na tayo nakapag-video. Nabigla na lang tayo sa mga senaryo na nangyari. Kaya ito, panoorin nyo. Tayo nakapaghanda. 4 na araw pala tayong sasama rito sa apartment nila Tuansan, mga Vietnamese. Patay tayo nito, gastos na naman. Patawi well siya. Hindi tayong gamit ulit. Biglaan eh. Ay nabigla na naman. Ano kasi tukan? 4 na araw din ako yung magkasama. Magastos ako nising no? Bali, pangalawang beses na nga natin makakatulog dito sa apartment nila, no? Malayo-layo nga to sa apartment natin, 1 oras din. Habang naglalakad nga kami at nadaanan namin police station, may tinuturo dyan si Tuan. Sabi ko, ano ba meron dyan? Tinuturo niya yung nanaksak daw dito sa Japan at may patong daw yung ulo na Ropyako Mang En. Sabi ko,
Sige, ganito gawin natin, yasumin natin bukas, 'di ba, Sabado, sabi ko sa kanya ganun. Hanapin natin 'yan para magkapera tayo, tawa siya ng tawa, eh. Napakaganda nga ng sunset dito sa lugar nila 'no, at mukhang mas tahimik pa dun sa ano natin, apartment natin. 'Di naman na siguro bago sa inyo na itong Japan talaga ay napakatahimik na lugar, kaya kung titira ka dito, naku po, maninibago ka talaga. Pero masaya dito, enjoy mo lang talaga. At least dito walang tsismosa, walang pakilamanan. 'Di, joke lang. Kung gagawa mo lahat dito basta turista ka tuwing Sabado at Linggo, living the life to the fullest nga, eh, 'di ba? Sa Lunes hanggang Biyernes 'yan, magpapakahirap ka muna para kitain yung yen na gusto mo. Pero 'pag Sabado at Linggo, 'yan, ikaw muna yung turista rito sa Japan. Hindi ko na nabidyohan pero ako nga yung nagluto diyan at si Tuan naman yung bahala sa mga labahin kasi hindi natin alam gamitin yung washing machine niya, eh, kumakain ng kamote yun, eh. Kasi ito nga ang si Tuan-san, eh, nasa entry level na 'to at magaling na 'tong bumasa ng kanji. Hindi tayo gaano pamilyar sa kanji, eh. Bilang lang sa daliri na nababasa nating kanji, hindi pa natin kayang isulat. Gano'n po kahirap ang ano, Nihongo sa mga hindi nakakaalam. Tatlo po 'yan, kanji, katakana, tsaka hiragana. Hiragana yung pinakamadali, basahin at isulat. 'Pag foreign word, katakana. Sa strokes lang naman nagkakaiba diyan. Sa kanji, pinakamahirap, napakaraming strokes nun. Kung nag-aaral ka ng Nihongo, alam mo yung mga sinasabi ko na 'to. Yung inaral nga natin na Nihongo sa Pilipinas, malaking tulong yun kasi magagamit mo yun dito sa pang-araw-araw. Pero malayong malayo sa mga salita talaga ng Hapon dito kasi casual form sila dito kung manalita. O siya, masyado na ako madaldal, wala naman yata kayo naintindihan sa mga sinasabi ko. Mag-aaral na kayo ng Nihongo at magkita-kita tayo dito sa Japan, di ba? So ito nga kinabukasan, eh, papasok na kami at Biyernes na nito. Last day nga natin sa trabaho at bukas, Yasumi natin. Hindi natin alam kung anong mangyayari rito sa Yasumi natin. Hindi tayo pamilyar dito. Hindi ko pa dala yung fishing rod ko kasi nga nagkabiglaan. Sarap sana mag-fishing kapag ka day off, eh. At yan nga si Tuan tuwa na nakita niya nagbibideo tayo. Itong bata na to hindi mahirap pakisamahan yan. Parang Pinoy din yung mga ugali niyang Vietnamese. Mabait din talaga sila. Depende na lang siguro sa pakikisama mo o sa makakasama mo. Kasi sabi ng iba, meron daw mga pangit ang ugali. Pero para sa akin, itong dalawa na to, si Utosan tsaka si Tuansan, mabait yung mga yan. So tara, samahan nyo kami. Papasok muna kami sa trabaho, guys. Yatsuki ne. Yawa, gambaru. So ito nga, narating na natin yung kaisya natin at mag-aalas 8 na nito. At base sa plano na atasan nga kami magtabas ng damo dito sa daanan ng Ibaraki. Mahaba nga itong pinagtabasan natin ng damo. Siguro may mga 3 crossing kami dyan na tinabasan ng damo. Ang masakit pa nga nito, sa sobrang pagmamadali pala natin, naiiwan natin yung tubig natin. Tignan mo naman yung panahon dyan, napakatindi ng init dyan. San Diego, ang init dyan, 35 degrees. Sa mga nagtatanong nga pala sa akin, no, kung mas mainit daw ba sa Pilipinas o dito sa Japan. Sa tingin ko pareho lang po. Pero dito kasi yung 35 degrees, ano na, delikado na sa kanila. Halos parang 40 na dyan sa atin sa Pilipinas. Ganun katinding init dito. Kaya kada isang oras pinagbe-break kami ng 10 minutes para makapagpahinga. At kung minsan naman nga, pinapauwi kami ng maaga kasi nga laging may nagpapaalala sa munisipyo na mag-ingat dahil nga baka ma-heat stroke o patamaan ng lagnat. Bali pa uwi na nga tayo nito at ito naggala muna kami ni ito Hansan. Inangkas niya nga lang ako sa bike niya, no? Wala tayong bike. Dalawa lang yung bike nila dito sa apartment nila. Naghanap nga kami dyan ng ibang supermarket kasi dun sa Welsha ay pili lang yung mabibili mo. Wala pa mga ganong karne at gulay. Kaya ito, nagbike kami ng mga 10 minutes yata ang layo mula sa apartment nila. Mamimili nga ngayon kami ng karne ng baboy o manok, itlog at mga gulay kasi nga naubos na yung stock nito. Nakakaya naman dahil puro pagkain yung kinakain natin dun sa apartment nila. Kaya ako naman yung gagastos ngayon. Give and take lang yan, di ba? Hindi pwede yung kabig ng kabig, mahirap yun. Pagastos na naman, grocery na naman. Siyempre nakakaya kay Tuan-san. Gumastos din tayo, dyan, Sanseng-en. Nakakaya kasi pagkain niya yung kinakain natin doon sa apato nila, eh. Trim muna tayo. Ang init, eh, kakauwi lang namin galing trabaho. Ituan, nandun mo sa loob na nila. Bali Martes pa, uuwi. Bakalir.
Nakauwi na nga kami nito at nagluto ako ng nilagang baboy dyan para matikman din naman nila. Nagulat nga sila na pwede pala isama yung mais dun sa pagluluto. Hanggang dito na nga lang guys. Salamat sa panonood. Ito nga palang agency natin at ang ating school. At nandito na rin ang mga taong kailangan nyong hanapin para makapunta kayo dito sa Japan. JK Made, sayonara, soshitigo, shityo, arigato gozaimashita.